Patay magid siya. Ingon siya nga noon sa mangkoy nga wa man ko nakalaban sa akong amahan. But you know what? It is true. Bisag pa kung sa pamitabo sa ato, ang tanan nga kitabo sa ato para sa tong kayuhan. Di ba? Amen? Bisan pa kung sa mitabo sa ato para na sa tong kayuhan. So this afternoon, what we're going to study is with this ingani nga iyang title is this. Brother, kani di ni siya makakuan ba? Okay. Our pleasure, God's displeasure. Magigso sa Ginoo kaningat topiko, nagasulti ni sa atong gusto panghimuon nga mga butang. Nga usay ang nahimo na nato gakabaliskad sa tubangan sa Ginoo. Ang gusto nato may tabo nga malipay ang Dios. Unya kita malipay pod. Pero may tabo sunod nga nga imbis nga malipay ang Dios, dili siya kakalipay. Nasub-an siya. And so this afternoon I would like us please to read from Numbers chapter 3, and then from verse 1, and then we jump to 26, verse 60 and 61. Okay? So, Numbers chapter 3, ingon sa pulong sa Ginoo. These also are the generations of Aaron and Moses, in the day that the Lord spake with Moses in Mount Sinai. And these are the names of the sons of Aaron: Nadab, the first, Abihu, Eleazar, and Ithamar. These are the names of the sons of Aaron, the priest, which were anointed, whom he consecrated to minister in the priest office. And Nadab and Abihu died before the Lord when they offered strange fire before the Lord in the wilderness of Sinai. And they had no children. And Elisha and Ithamar ministered in the priest office in the sight of Aaron their father. Chapter 26, verse 60 and 61. And unto Aaron was born Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar. And Nadab and Abihu died when they offered strange fire before the Lord. Magampo sa kita. Amahan na mo nga langit no, nagapasalamat kami sa imong kaayo Ginoo kanamo. Nagapasalamat kami Ginoo na kaybalo kami o Dios nga walay butang nga nagakatabo Ginoo kanamo nga wala ka na kaybalo. Dili para sa amo Ginoo nga usay gisulti kami nga wala ko kana kaybalo ni ana. Wa man ko gisultian. Pero Ginoo sa imong tubangan wala kami masulti Ginoo nga wa ka na kaybalo. Busa Ginoo kami nagapasalamat o Dios nga bisan pa nahibaw-an nimo nga mga sekreto. Nagapasalamat kami sa imo o Dios kay di kami makatago. Dili kami makatago sa mga sekreto sa mga tubangan. Unya kami nagapasalamat Ginoo nga walay bisag unsa nga butang nga nagaabot sa amo Ginoo nga wala nag-agi sa mga tubangan o Dios. Nagapasalamat kami karong hapon. Tabangi kami Ginoo sa paghimo ning among pagtuon sa mga pulong nga mahimo nga panalangin sa among tanan. Nagampo kami sa ngalan ni Jesus sa Dios manluluwas. Amen. Now this morning we studied about Moses, di ba? But this afternoon, medyo na sumpay sa iya, but it is an extended to his family. Now the first thing is that Moses and his family. That's the first one, number one. Moses' family. Kanisa si Moses, na sa amahan nga iyang si Amram. Unyang inahan si Jochebed. Now, naibawan nato nga si Amram o si Jochebed, mga tao sa Dios nga nag-alagad sa iya, nga gusto gid mag-alagad sa ilang kinabuhi sa Ginoo. As a matter of fact, they went beyond what the government is trying to tell them. That the government said, if you are going to bear a son, if you are going to bear a boy on marriage, you are going to kill that baby. Si Amram o si Jochebed, dili magtuo ni ana. Bisa nga tuo. Ang ilang gihimo nga sila, nga nakaibalo sila, nga kana dili pagtuman sa kaubuto sa Ginoo. So, si Amram, nasa anak nga si Miriam. Remember Miriam? Katong babae nga nagkanto sa nagabantay dito sa suba. Samtang ginpalutaw ang basket asa nabutang si Moses. Si Miriam to. Ikaduha na igsoon si Aaron nga nahimo nga high priest. Nahimo nga high priest. Unya katulo si Moses. Tulo lang sila nga mga siblings sa pamilya ni Moses. Mga igsoon sa Ginoo, ang kapatsaday ngani. Usahay kita nagalantaw sa atong makita nga mga butang sa atong kinabuhi. Unya nga nagasulti kita nga ngano man nga ang Ginoo nagpili sa ila. Particularly kay Moses nga mahimo siya nga alagad ug una ug pangulo sa nasod sa Israel. Unya sa pagpili niya kay Moses nga mahimo nga pangulo, nasa gipili pa gid sa iyang pamilya nga magsunod sa kay Moses. Ang gipili na mo si Aaron. Now,
If you remember, sa tribo nila dito sa unang panahon, sa ilan ni Jacob, ang iyang anak, 12 ka mga lalaki ug usa ka babae. Ang babae niya ngala si Dinah. So sila 12 ka mga lalaki, unyang usa ka tribo dito sa ila, ang ngalan niya is Levi. Muna ito nga itong mga Levites. Sila mga tao nga gipili sa Ginoo nga mag-alagad sa iyas templo. Gipili sa Ginoo nga sila maghatag ng kinabuhi para sa Ginoo. Unya sa pagbahin sa nasod sa Israel, wa sila bahin. Wa sila yuta, wala sila ila. Pero yung ani, ang tanan nga mga katawhan, tanan nga tribo, magbutang og usa ka lugar para sa ila, as sila makapuyo. And so, we have Moses as the leader. Number 2, we have Aaron as a Levite family. So, kita makikita bitaw nga, si Aaron, kanang unsa man nga pabor ang nakuha ni sa Ginoo nga gipili man siya. Di ba? Kung makita nato siya, maghunahuna ta, unsa ka to si Aaron, no? Maayo ba ka to siya pares kay Moses? Ang di nato makita din na kung unsa siya kaayo sa iyang kinabuhi. But you know what? When we have these two, Moses and Aaron, now we can see that God has blessed them. And for Aaron, he's got 4 children. Upat ka mga anak. Ang iyang mga anak ingani, si Nadab o si Abihu, si Eleazar o si Ithamar. Now, magsuo sa Ginoo kaning upat niya ka mga anak. Siguro mga lalaki may tanan kaning upat ni. Usually sa Biblia ang nasulat man na mga lalaki nga mga anak. Ang mga babae wala na intra. So, si Abihu, si Nadab, Eleazar o si Ithamar, mga lalaki nga anak ni Aaron. So sila nga mga anak ni Aaron, nahimo nga kagipiling ilang amahan nga mahimo nga high priest. Sila nga mga anak ni Aaron, gipili pud uban sa kay Aaron. Now, have a look. Kita karon nga panahon, usahay kita ko nahuna bitaw nga kung ang imong amahan pastor, dapat magpastor pud ka. Di ba? Sakto? Kay usahay kita ko una man nga ang iyang amahan kana siya military man nga general. Dapat yung anak, kwan po, military po. Kana siya rin na ang iyang amahan, lawyer, dapat yung iyang anak, liar, lawyer po. Kana siya rin na ang iyang amahan, doktor, ang iyang anak dapat doktor po. Kabalo mo sa, pastor lang yun, wala kayong anak. Pastor lang yun. Nga naman, kaya bolo mga ano, tungod ka ang pagka-pastor, wala nato ginahatag sa kinsa. Wala. Ang pagka-pastor, kita tatawag sa Ginoo nga mag-alagad sa iya. So sila sa unang nga panahon, di sila makasulti nga, Ginoo, gahulat ko siyang pagtawag. Wala. Ang natabo sa ila, ang ilang amahan, gipain sa Diyos, gilahi sa Diyos, para mag-alagad sa ila, unya ang mga anak na naintrapod, iyang kaliwatan tanan. And so, si Aaron, o iyang mga anak, nahimo sila ng mga Levites. But look at this. Ingon sa pulong sa Ginoo dinhi nga nabasa nato ganiya. Ang duha niya ka anak nga si Nadab o si Abihu naghimog sala. Unya pagkahimo nagsala, anay tabo nga gisilutan sila sa Dios. Unsa ilang sala gihimo? Look at this. Number 3. The sin that they did was this. They offered strange fire to the Lord. Strange fire. Now, libog akong ulo. Unsa man ni strange fire? Napay lahi nga kalayo sa kalibutan. Di ba? Unsa man gihimo sa Ginoo nga nung murag kaning ilang ginatabo sa ila, murag dili man gid pwede nga himuon nila. Now, according to what we can read from others, a strange fire is a Hebrew word translated and means unauthorized, foreign, or profane. Meaning dili kanang madawat dayon, unauthorized, or foreign, or profane. Now, remember, si Elijah, gitawag sa Ginoo, di ba? Unya, wala nagulan for 3 years. Nagpakita siya hugalingon. Unya sa pulong sa Ginoo siya, gihangkat niya ang mga katawhan nga magsaka sa bukid. Nya pagsaka dito, ang iyang kontra, 450 ka kanang mga alagad ni Baal. 450. Siya lang ang nagsimba sa tinuod nga Dios. Unya, ang ilang nga contest nga ni, magpahimo og usa ka altar para sa kay Baal, magpahimo po siya altar di para sa Ginoo. So,
una nga naghatag sa ilang kaugalingon katong mga propeta ni Baal. Ang 450 nga mga propeta ni Baal gikat sa buntag hangtod nag-udto, hangtod naghapon-hapon na. Ingon sa Biblia, sila nagsinggita, nagsayawa, unya, nag-unsa pa nga mga butang para makamatas si Baal. Ang problema, wala gyud nakamatas si Baal. Wa gyud sa natubag. Ang ila dito nga mga nga altar, nabutang dito, wa gyud kalayo. Ingon sa pulong sa Ginoo, pag-abot na sa evening service, evening sacrifice, mga alas 3 sa hapon, si Elijah nagtindog. Ingon niya sa mga tao, kaning akong altar, bubuin yung tubig. Gibuwal tubig kaysa. Bubuin pa gid ninyo. Gibasa pa gid. Kaduha. Murag katulod na gibubuan ng tubig. Ingon day si Elijah, amahan na mo nga langit nun, Ginoo sa langit. Ikaw ang mabindisyon nini nga ako kay moon. Ikaw maghatag og kalayo. Ingon sa pulong sa Biblia, ang kalayo ka sa taas sa langit, nagkanaog, gigo ang iyang sakripisyo. Unya gisunog ang bato, ang ilang ang baka gibutan dito, ang bato, ang tubig tanan, urot gyud tanan. Now, katong iyang gihimo, kato siya dito sa strange fire. Dito sa strange fire. Kaya number 1, ang kalayo gika sa Dios, gika sa taas. Gika sa Dios, gipadla paingon dito siya yang hatag para sa Ginoo. It's not a strange fire. Now, a strange fire is something that would be done by a person. Nga magkuha sa kalayo dinhi, walay labot sa iyang sakripisyo, dadto niya dinhi, unya iyang dagkutan ang sakripisyo dinhi. Now, do you know nga sa Old Testament, ang ila nga pagsulti sa ila nga paghimo kalayo para sa Ginoo, it was an eternal flame. Wala nagaundang kalayo. Pirmi lang naa sa kalayo sa dito sa temple. And so, when they made fire at the temple or the tabernacle, the fire was always there. And so, if you want fire to put into another altar, all you have to do is go to that temple fire and get the fire and put it on the temple fire. And so, kanisya, usa ka mga butang mga iso sa Ginoo nga murag sayo day kahimon. Murag sayo day kahimon, di ba? Kalayo ra man na. Bisa kun simo imong kalayo ra man gina. But you know what? There was a thing that God would say that is a strange fire. Di na pwede para sa ako. And so, makita na rin nga kaning ilaghimo, usa ka butang nga ang Dios dili mo dawat. Dili mo dawat. And so, unsa gid nahitabo dinhi? Ang makita nato mga igsoon sa Ginoo nga sila nga naghatag ni strange fire, ingon pa sa pulong sa Ginoo, nahimo nga sila gisilutan sa Dios. And according to what we know, they did not have any descendants to serve as Levite priests. So why did God withhold it right? Sila nga duha nga maigsoon, walay nabilin nga ilang mga anak, ilang mga sakop, nga nabuhi, walay bilin. Kay parang ako paghawa na nila, mawala na sila, na ilang mga sakop nga mabilin pagyapon. Wala. And so, it was a permanent, it was a tragic thing that happened to them. Dili sa makahinahunan niya na. But you know what? Ang pangutana nga dako kaayo ingani. Ngano man nga gisilutas lang kamatayon. Di ba gamay ra man to? Wa may nakahibalo ato. Ang ilang gihimo di man to nga skandalo. Gamay ra man kayo. Remember this. Ang ilang gihimo nagkuha lang kalayo, gibutan din sa pikas. Unya nasunog tong ilang sakripisyo. So why did they do that? Why did God kill them? Now, mga igsoon sa Ginoo, kani nga pangutana, usa ka pangutana nga dili nga to makita dayon ang iyang tubag. Because God not only rejected their sacrifice, He found it so offensive that He consumed the two men with fire or with death. Ang makita nato dinhi nga ang Dios nagalantaw sila nga gihimo, unya ang Dios wala ginalipay. Wala gid kang yuhom ang Dios. Ang gihimo niya gisilutas lang nga duha. Now, ang pangutana ngano man. Now, remember the New Testament. Nay duha ka mag-asawa, isa ka mag-asawa couple, one couple. Ang natabo nga sila nga duha nagkasugot.
Sila nga duha sila, darling. Ang ato nga mga kauban nga mga Kristohanon, daghan sa ato rin walay kwarta. Daghan sa ato rin walay sapi. Daghan sa ato rin kinala mga daghan nga mga butang. Darling, pwede ba nato mabaligyan ang ato yuta nga usa dina? Unya, ang kwarta nga ato makuha dina ihatag nato sa mga apostoles. Ingon sila nga doon, sige, baligyan nato. And so si Ananias at Sapphira, nagbaligyan silang yuta. Remember? Pagbaligyan silang yuta, ang una nga nag-adto sa tubangan ni Pedro, si Ananias, ang bana. Unya, sulti sa Senyor Pedro, na among yuta, ibaligyan namo, na ni kandidat sa among ibaligya, ingani. Ingon ni Pedro, ingon niya, are you sure that you're going giving that money to the Lord? He said, yes, sir. We're going to give that to the Lord. Ingon na siya nga, Ananias, nganong nga pamakak ka sa Ginoo, nga wa ka na makak sa tao, na makak ka sa Diyos. Si Ananias ang taon, nakatulon og dahil kay, wag sa kapaabot. Wag sa magunahuna nga ang iya gihimo nga pamakak, mahibaw-an. Now, pagkataon-taon, ang iyang asawa nag-abot. Yung yung asawa, siguro sa kuwali nga, mag-apas ako dito, kay basig unsa dito mo sa bana. Wasa ka balo. Ang iyang bana namatay. Gilubong. Taon-taon nag-abot sa dito. Pag-abot ni kay Pedro, ingon des Pedro sa kay Sapphira. Sapphira, nagkasugot pa mong ibaligyan yung yuta, ingani nga bili. Ingon niya, Siryo Pedro, tinuod na, ibaligyan namin nga na. Gihatag niya sa imo, di ba? Ingon si Pedro, Sapphira, nganong kamo nga duha, nagkasugot man mo nga magbakak sa Diyos o dili sa tao. Now, o sa nito mo sa Sapphira, at tumbas siya, gikuha sa mga tao, gilubong po siya, na mag-igsoon sa gano'y ngani. Can you imagine, this happened to this couple at the very beginning of Christianity. Di ba? Wala ni nagsugod, wala ni hitabo sa dugay na nga panahon. Nakikitabo ni siya, samtang nagsugod pa lang amang Kristiyano nag-alagad sa Ginoo. Why? Now, as a matter of fact, kaning duha ka Hebrew, mga Diyo, siya Bayhu o siya Nadab o siya Bayhu, kasugod pa po ng ilang ministries. Wala pa sila kapadayon, wala pa nagdagan. Ang pangutanan ako yung nganing. Nga naman, nga gipaundang sa Ginoo, gisilutan sila, unya wala na kapadayon. Pati lang mga anak, wala na kapadayon. Nga naman, mga igsoon sa Ginoo, ang tubag nako may nganing. Kay balo ba ta, kung unsa magdala ang Ginoo sa tumang kinabuhi. Nga usay, di gyud ta makahibalo sa iyang plano sa ato. Usay ang nauna, pamakak ra man nga gamay. Yes, tinuod na, gamay. Pero di ka makahibalo ba ya, basta pamakak nimo nga gamay, patyo ka sa Dios. Ang ako ni himo, gamay ra man ni siya, kang gihimo na akong sala. Yes, gamay na siya. O di ka makahibalo, basta ka nang imong himuon, patyo ka sa Dios. Mao na kita nga mga Kristohanon, dako ang ato paglantaw, dako ang ato nga pagtahod sa Dios. Kaya nakabalo kita nga siya, di na ito masalipdan ng atong kapanghimuon. Di ta makaluwas sa iyang paglantaw sa mga butang atong natago gikan sa iya. Di ta makahibalo. So si Nadab ug si Abihu, ingon sa Biblia, they were punished by God. Patay. Si Sapphira ug si Ananias, patay. Now, how about us? Mga igsoon sa Ginoo kay balo mo. Ang mga butang nga ato makita sa tumang kinabuhi, mga butang usahay nga di ta makita pagka-importante niya. But the question is this, kung kita ang naitabo na ito nga panahon, mahimo ba ka nga wa tay sala? Ang tubag nga na, dili. And so, I'll give you two questions and we're going to close with this. And the two questions are this. Can the descendants of man serve God despite his faults and sin? Ang descendants, ang mga sumulunod, mga anak sa mga tao, makaalagad ba sa Diyos? Bisan pa naibaon nila nga sila naisala o naghimog mga sayop. Natanaybawan ng mga pastor, mga members simbahan. Nga sa una, makaingon ta nga lupig man nila ning mga dili Kristohanon.
sa paghimog sala. Unya, ang ilang mga ginikanan, usay walay concern sa ila. Usay sila, wa po nagahuna-huna ang mag-alagad sa Ginoo. Bro, kaya na sa Diyos. Unya, all of a sudden, makuratan ka, kaya nag-alagad na sila sa Ginoo. Pwede ba sila mag-alagad? Di ba na sila disqualified nga sila sa una, wa sila nag-alagad sila, karon nag-alagad na? Ang mga Igsoon sa Ginoo, apong utana, di ba na sila disqualified sa paghimo na ng mga butang? Mga Igsoon sa Ginoo, atong lantaon please, kung unsa nga atong paglantaw sa ila. Now, kita nga mga Kristiyano sahay, naatay mga standards nga ang alagad sa Ginoo dapat wala ginakahimo ani. Dapat ang alagad sa Ginoo wala naghimo ani. Dapat ang alagad sa Ginoo wala nag-agi ani. Mga Igsoon sa Ginoo, ang pangutana, yes, wa ka nakaagi ana. Wa ka nakahimog sala nga nakabugat. Ha? Usay kita naghimo na ng number 1, number 2, number 3, number 4. Ang pangutana, wa pa rin nakaagi ana. Mga anak sa mga Kristohanon, mga anak sa mga believers, wa ta nakaagi ana, di ba? But number 2 questions that I want to answer this afternoon is this. Can the children of pastors serve God despite their faults and sin? Ang mga anak sa pastor ba makaalagad sa Ginoo bisan pa nga dagas na nahimo nga sala? Now, daghan ko nibawaan mga anak sa pastor. Nga sa una, di ginapuslan. Di ginapuslan. Nayusa ka, mama, asawa sa pastor, istoryami, si Anoy, kabalo ka, nakadawat ko sulat sa akong anak. Iya, anak ko, anti, unsoy sulat niya siya nga, Mama, after this event, I'm going to make you happy. Yung anak ko, asa man day siya karon ma'am, siya, sa prisuhan. Sa prisuhan. Kaya balo mo kinita po, pag-awasa sa prisuhan, nag-adtong Bible school na eskwela, pag-eskwela sa Bible school na imong pastor, nag-alagad sa Ginoo. Di na pwede, di ba? Disqualified na. Tinuod? No. Dili. Kita lang na nabutang sa atong kugalingon nga nagsulti nga, di sa pwede mag-alagad sa Diyos. Makaalagad ka sa Diyos. Makaalagad ka. Bisan pa usay nga, makasulti ta nga, murag lisod kaayo siya makaalagad sa Ginoo, punaay mga paagi nga makaduol siya sa Ginoo. Now, I know, usay kita. Nag-unahuna ta ba nga, kana siya sexually immoral. Kana siya sexually disqualified. Kana siya immorality. Kani siya ingani. Kana siya bukat kayo. But you know what? If we look into their lives, often, ang atong tinago nga sala, masupra pa kay sa ila. One time, na ako'y na-meet ko sa BBSI student sa Manila. Actually, pag umangko ni Phoebe, istorya nga duha, nako, Brad, ingani, kay balo kaunsa? Ang imo nga sala, naibawas tanan. Ang imo nga sala, nakita sa dagan. Ang imo nga sala, di niyo matago. Pero ako siya, Brad, kay balo ka, nga ikaw nga nakita nimong sala. Usa ka sa mga tao nga masulti nako nga, you are already in a good place because everybody knows that. Kay balo ka, nga daghan sa ato nga mga Kristohanon, mga anak sa pastor nga nag-alagad sa Ginoo, nga ato sa gitago-tago ra nato. Kay balo mo, ana? Gitago-tago na to. Gidikanan na to, wala kay balo. Igsuon na to, wala kay balo. Anak kay balo, ikaw ra ang Diyos. Gitago-tago na to. Mga igsoon sa Ginoo, can the pastor's kids serve the Lord? My answer is yes. Can the children of believers serve the Lord? The answer is yes. Yes. Mga igsoon sa Ginoo, ampuan please nato. Ampuan nato. Nga kani nga mga katawhan nga gauban sa ato, sila makabalik sa pag-alagad sa Ginoo. Sila makabalik sa pagtungtong, sa pagsulti, sa paghatag sa ubang mga tao sa testimony sa Diyos lamang kinabuhi. You know what? Gato mi ni Phoebe dito sa PDRC. Unya, nayos sa nila kalalaki, na familiar gina yung dagway sa ato. Di na sa kanang sa natidasan, kanang sa prison. Kanang ko, Brad, imong dagway, familiar siya nga, Pastor, kibalo ka? Member ba ako sa Kwel sa Bethel? Unya, unsa man, kami pa din, master bet-bet ka nag-uban sa una. Unsa ba?
Kanang, di na mo ko nabautismo sa Bethel. Sa pagyod. Nako, Brad, kay balo ka? Bisag kung saan pa nimo nagsulti, ang imong sala karon niya kadini. Ya pastor tinubitan na, pero gidakop man kun dito sa Wao. Unya gidala ko dito sa kwan dito nga area. Unya dito ko lagi butang og kaso. Nako, Brad. Ngani ko nauna nimo. Katong naa kay drugs, wa kay gidakop. Wala ka nalakpan. Katong wa ka na drugs, gidakop ka. Asa ba sakto? Isakto lang gihimo sa iya, di ba? But ako sulti sa isang Brad. Ang ako, dili kung unsay sakto nga dapat himo, ang ako is that, pangitaan tong paagi nga kung makagawas ka na dinhi, ang imong kinabuhi, mapaylo. Now, kani siya Abihu og si Nadab, ang ilang kinabuhi nawala. Ang ilang mga sakop nawala. Ang ilang pag-alagad sa Ginoo nawala. Si Aaron, nga ilang amahan, wala ko kibalo. Pero siguro kahuna-huna siya bang nganong yung mga anak nawala man. But you know what? In the long run, ang mga anak ni Aaron, Levites pagyapon. Si Nadab o si Abihu, wala na. But you know what? The question is, can others still serve God? And my answer is this. Listen. And my answer is this. Yes. Yes. Usahay kita sa atong simbahan, di ta pa kay balo sa na itong pagsulbad ang mga problema. But you know what? We have to solve the problems and allow them to serve God with us. And may God is going to use this time to allow us to see that the goodness of God is with us. Hinaot pa nga makita natin na, di ba? Mga iso sa Ginoo, daghanta. O mga butang nga murag usahay, di na ito madawat. Pero di man ta Diyos. Pero sa gisulti ni Alda sa una sa ako, siya naman ng nonoy, di ba? Tanan man mga kasala, ipakamatyan ni Jesus, di ba? Ako, yes. Ingon di ba? Kanang ngana, ipakamatyan man ni Jesus, di ba? Yes. Tanan na sala, ipakamatyan ni Jesus. Wa tayo mahimo ni ana, ipakamatyan ni ana. So siya, dapat atong pasalamatan siya na kita makatabang ug mahimong agianan sa panalangin sa Dios. Okay? So hinaot pa nga masabtan nato ni karong nga hapon ug magamit ka panalangin sa atong katanan. Magampo kita. Let's pray. Amahan na mga langit noon, salamat sa mga kaayo. Salamat o Diyos na nakibalo kami. Nga kami Ginoo nakawang sa amo gikunong imong gugma. Ug usay kami Ginoo nagabutang sa galingon sa Dios nga mga mo parehas Ginoo kanimo. Nga kami Ginoo nagasulbad sa mga problema sa uban nga mga tao. As a matter of fact, sometimes we are the ones judging them. Judging people, Lord, who are going to be qualified for you and for your service. Lord God, dili na among trabaho. Ang among trabaho, Ginoo, nga kami maghatag sa imong kagayunan, nga makailas la Ginoo kanimo. Unya ka Ginoo, ikaw maghatag Ginoo kagayunan, as na mag-alagad Ginoo kanimo. Ginoo, tabangi kami. Daghang kami Ginoo gunahuna nga mga butang, nga usay kami nagapalayo sa among kaugalingon ka sa uban. Pero Ginoo, ikaw nakibalo. Tabangi kami Ginoo. Kay kung Ginoo kami dili mag-alagad og eksakto Ginoo kanimo, ang yawa Ginoo magadul po Ginoo kanamo magamit sa mga kinabuhi para Ginoo kaniya. But Lord God, I pray that as we have this time, maybe for Abihu and Nadab, Lord, ang ilang nga kaayos paghimo niadto nga sacrifice. They had a good sacrifice, but before you, Lord, it was not acceptable. It was displeasure before you. So I pray, Lord, that you're going to bless us and help us. Do our best for your glory. And I pray that you are going to use our lives as a blessing to everyone. Thank you, and we praise your name. In Jesus' name, amen. Among balano may humaw nga Dios. Salamat Ginoo ning kapunon sa among panibahon. Salamat Ginoo sa imong paghatag sa imong pulong pagmaymay kanamo Lord. Ang mga among pagkinabuhi ang kalibutan. Ang complexity Ginoo usay na mo sabtan ang
anuman, Lord, ikaw rin balutan Lord, sa among kaugalingon. Sa among kinabuhi, Lord, walay matago na mo ang mga utang. Dili may bawaan sa tao, kanimo lang, Lord. But ang imong grasya is more than sa among kasaypanan, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo ka namo bisan sa among mga kinabuhi nga nay mga apan. Ang imong pasaylo ka namo, Lord, walay limitless, Ginoo. Tungod sa imo kaming mga anak o ikaw you shed your blood for us in order to have eternal life. Ang among kinabuhi, Ginoo, Lord, from now on din makahimo kami mga sala, dili kami mga perpekto, but ikaw nagkatanaw sa amo nga kami, Ginoo, fragile kami, o imong grace and mercy kanunay nagpatigbabaw. Salamat, Ginoo, ni ana ang tanan, o ikaw padayon paghatag sa mga katawhan o many chances, Lord, nga kami makabangon in spite sa among mga kaluyahon, Ginoo. Tungod sa imong kaayo kanamo, Lord, sa among kinabuhi, ikaw nagauban kanamo kanunay. Padayon kami paghatag sa among offering para sa imong buluhaton o sa imong himaya sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.
Praise God sa special music. Akong gangyan tanan sa pagtindog. And let us sing ato ang closing hymn. Kang Kristo ta motindog. Ready? Sing. Ang Kristo ta motindog, sundalo ni Jesus. Ituboy ang bandila, ayaw ipagaw. Kanunay kadaugan kung siyang magaman. Mawatang ang kaawan, ug magpangulo siya. Kang Kristo ta motindog, kaaway suplan mo. Sa grasya niya mo salin, kay naanyag puso. Sa pulong nga langit, kanunay magasolong, ug sa kaisog astam, laban ni si Jesus. Last verse. Ang Kristo ta motindog, mahapit na, gubaton tang kaawan, hangtod sa patawon. Ang mga mananaw sa haring koronahan, kunyaban kaniya, muhariman kita. Amahan na mga nangitnon, salamat kayo sa mga pulong. Nagapasalamat kami Ginoo sa bagong simana nga imong gibuksan. Unahay kami o Dios, iyahay kami. Iyata kanamo Ginoong panalangin nga magadala Ginoo kanamo sa mga lugar. Asa kami Ginoo makasangyaw ug sa mga tao Ginoo nga andam sa pamati Ginoo sa mga pulong. Ginoo tabangi ka panalangin kami. Kunya Ginoo kami nga tanan nga dinhi karon nga hapon. Tabangi kami sa pag-uli o Dios.